Kasi kapag ka-flower type, hindi siya babagay dito sa air duct na to. Ganyan na magiging itsura niya. Third week pa ng March, maayos yung kaha natin. So, para kung bumagay yung mga color na combination na kinakabit natin dito kay Clicky. And color blue din. Ayan, para pagka sinilip, malinis tignan, di ba? Yan, meron din akong binili dito para sa hose. Ayan, so technically ito, tatanggalin lang natin yung hose na yan. Good day sa inyo mga katulis. Welcome back again on my YouTube channel. So for today's video ay i-update ko kayo dito kay Clicky. Siyempre, wala namang iba. Kasi wala rin namang bago dito sa ating Honda Beat. Yan, kung makikita ninyo. Yan. So ngayon dito, meron akong binili dito na 3 pyesa. Pero minimal lang naman siya guys. Ayan, kung makikita ninyo, 2 lang to. Pero bago ang lahat, please like, comment, and subscribe. And pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na meron tayong bagong i-upload. So, simulan na natin to mga katulis. Okay mga katulis, yan, kaya magtataka kayo bakit walang kaha si Clicky. Kasi pinapa-repaint ko siya. So, in-out na natin yung ating color cream na kaha. So, nagpa-add swap tayo. So, yung kumuha ng color cream natin ay nag-add siya ng almost 2,500 pesos. And then, magpapa-repaint tayo kay Paint Culture ng bago nating magiging kaha. So, abangan nyo na lang yun. Siyempre, i-upload naman natin yun dito sa ating YouTube channel. Pero, for today, eto muna, i-update ko lang kayo doon sa mga ikakabit natin na bagong pyesa dito kay Clicky. Actually, yung iba, hindi naman siya bago. Pero, bagong itsura. Yung tinutukoy ko. So, dito sa ating pang-ibaba sa front, naglagay tayo dito ng air duct or yung cover ng ating disc. Tapos, ito, nagpalit na tayo ng T-drive na disc na 260mm para mas bumagay. Kasi naka-floating disc tayo na flower type, yung Galper Classic na nakakabit ngayon doon kay Honda Beat. So, pinagpalit ko lang naman sila. So, technically, hindi to brand new. Kasi kapag ka-flower type, hindi siya babagay dito sa air duct na to. So, itong air duct na to, nabili ko lang to sa tao for 1,500 ata or 2K something. Yan, tapos ang bracket niyan nandito po yan sa hub and mile. Ayan, dito nilagay yan sa hub and mile. So kung bibili kayo niyan, dito talaga yan. So technically kailangan tabasan talaga yung hub and mile ninyo para maipasok. So wala kasi siyang ibang option na pagkakabitan kundi doon lang. So ngayon ito mapapansin ninyo, air duct. Ayan, ganyan na magiging itsura niya. Tapos ito medyo madumi pa since third week pa ng March, maayos yung kaha natin. So, pagdating ng kaha natin, tsaka natin ipo-full setup to. Lahat ayusin na natin para makapagparehistro na din tayo, no? So, ito. Meron akong 2 binili dito na pyesa, which is ito. Yung coolant reserve 1 na cover. Ito. So, di ba kulay blue yan? So, ngayon na natin to gawin. So, ito siya mga katulis. Papakita ko sa inyo. Ito yung luma. Ayan, ito. Color black lang siya. Yan. So, papalitan natin siya ng color blue para naman medyo maangas-angas. So, ito mga pinagbibili ko. Kung gusto nyo bumili rin nito, ilalagay ko na lang dyan sa description para ma-order nyo din. So, ayan siya. Technically, ito lang naman yung mga minimalist or yung mga detailed na binibili ko para bumagay yung mga color na combination na kinakabit natin dito kay Clicky. Ayan. So, ito parang nasa, mura lang to, nasa 80 pesos lang ata or 120. So, ikakabit natin dito para medyo bagay-bagay siya sa mga ano natin, pyesa. Yan. Ganyan guys. So, diba? Kasi since yung sampo hose natin color blue, yung spark pressure cup natin may touch of blue din, tapos mga naka GR5 tayo na color blue, pinartneran ko siya ng color blue din na cover. Since hindi ko naman to nilalagyan ng takip, para lang din naman na malinis siya. Tapos yung ating velocity sa ating downdraft, yan, color blue din. Yan, para pagka sinilip, malinis tignan, di ba? Tapos meron din ako binili dito guys. Yan, meron din ako binili dito para sa hose ng gearbox. Ay, ng gear oil, tama. Ng gearbox natin, ayan. So, kung makikita nyo dito is parang hose lang siya. So, technically, papalitan lang natin siya ng ganitong klase ng detalye para magkaroon naman siya ng details or maging malinis ba tignan. Di ba? So, ito siya. Pakita ko sa inyo. Ito yung tinutukoy ko na hose to. Yan, ito. Ayan, so technically ito, tatanggalin lang natin yung hose na yan. Ito, ayan. So nakaklamp din yan na GR5 guys. Tapos, kakabit lang natin to. So napaka simple lang niyang gawin. So kailangan lang natin luwagan tong tornilyo na nandito para may pasok natin siya. Luwagan lang natin tong dulo para may pasok natin dito sa pinaka-clamp niya. Okay na.
Kapitan natin to. So yun mga katulis, pagkatapos natin maikabit yung mga essential na yan na ikabit natin, kagaya nung takip ng ating reserve tank tsaka yung sa ating gearbox. Ngayon naman ito, pinapakalas ko kay Boss Chubby yung ating mag. So yun mga katulis, yan tinatanggal na yung ating M3 pipe. Yan, para makuha na. Kasi yung gulong kukunin natin para mailipat natin dito sa ikakabit natin na pinapowder coat natin na mags. Yan. So magti 3 spokes tayo ngayon na alloy. So ang nag-ano nito, ang nag-powder coat nito, Easy Painting sa Highway 2000 Taytay. So ngayon ang updated price niyan sa white na kulay, nasa 2,300 na ngayon sa kanila pagka nagpa-powder coat ka. Pagka aftermarket yung papakulayan mo, tapos 2,000 naman pagka mga stock mags. So yun mga katulis, kinakabit na natin to para kapag dinala natin siya sa Sebi project, ready na din pati yung mags natin para isang salpakan na lang ano. Tapos ito kung makikita nyo dito, ayusin din natin yung fittings ng ating brake master since kinakalawang na yung mga bolts dyan. So mas itatago pa natin to. Yan. Meron naman tayong extra cowling para matabasan pa natin lalo yan. So yan mga katulis, dadali namin ngayon dun sa may kulot, yung lagi namin pinag-anuhan ng mags. Namimiss na daw kami no kasi matagal-tagal na walang kinakabit ng magsikulot ngayon. Kaya sama ako, pupuntahan natin. Guys, namiss niyo ba ako? Wala kami guys, sama namin si Aaron. Dito kami. So ayan mga katulis, patapos na kami dito, pauwi na rin kami sa bahay, tapos update na tayo pa doon. Alright, thank you. Alright mga katulis, yan, nakauwi na kami. Kakabit na lang dito yung disc natin, tsaka yung ating GR5 bolts. Abangan natin kung ano yung magiging final output nito. Ganda yan boss ha, naka-3 nilayo. Nilapit, walang issue. Nilayo, yan, may issue. Ibakin lahat Boss, okay ka lang ba dyan, boss? Yan ang ginagawa dyan, boss. Yan, boss. Uy, swing arm. Uy. Oh, yan. Ito yung nasa likod. 3 spokes in, 8 spokes out. Okay. Okay. Ayan, nakaha na lang talaga inaantay natin dito para maipakita ko na sa inyo yung full potential sa Honda Click kapag ka nag-circuit concept kayo or street GP. So take note, iba po ang trondol concept ng Indonesia sa street GP at circuit concept ng Pilipinas. So dito sa atin, mas kinikater nila yung alloy na mags compared sa mga CNC mags. Kaya tayo nagpalit ng alloy. Kaya matatandaan nyo, nag-RB8 din tayo kasi nga, papunta na tayo dun sa street GP na concept dito sa Pilipinas. Let's go. Ayun na po, pinabakbok na po. Ayun na po, nakakagigil na po sobra. Ayun na po. Boss, M35 yun, boss. Ang laki ng pipe po. Ang taba taba ng pipe. Ha?
Oo. Oo, boss. Ganda ni Clicky guys pag naka 3 spokes mags guys, tingnan nyo pagbalik guys, hintayin natin. Saan? So ayun mga katulis, nakikapitan natin yung ating mga essential or mga update natin sa bagong itsura ni Clicky. So feeling ko ito na yung pinaka-final build natin dito kay Clicky. So wala na tayo talagang gagalawin kapag tapos na ito kasi meron pa tayong Honda Beat na kailangan nating ayusin. So ito, pakita ko lang sa inyo. Yan. So mas maganda siya tignan since kulay puti na siya. Mas lumabas na yung air duct natin dito tsaka yung ano natin, yung onting detalye dito sa front disc natin. So 3 spokes lang siya. Yan, di ba? Malinis siya tingnan, simple lang pero may dating. So hanggang dito na lang ating vlog mga katulis. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. And pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka kapag nabuo na yung panig. Alright, hanggang dito na lang mga guys. Let's go!